Hello ka-Unified, this is Romeo Pendulat of Unified Products and Services, and welcome for today's video tutorial kung saan po gagawin natin mag-actual transact po tayo ng international booking po sa ating Unified version 2 gamit po yung ating mobile apps. So sa lahat po na hindi pa po nakapag-try, sa lahat po ng mga baguhan, even ako po, first time ko po mag-book ng international gamit po yung ating Unified version 2 apps po. Alright? So, ang scenario kanina, actually, ready na, ibubook na natin kasi, siyempre, nag-inquire unang-una yung client po natin, no? So, 2 packs po yung ibubook po natin ngayon. Nabigay ko na rin po yung kumagkano. Siyempre, ang ibubook po natin ngayon is Manila to London po. Okay? So, nagkausap na kami ng client. Magkano, anong oras. Nabigay ko na lahat yung quotation. Hanggang, sabi niya ay i-book na po niya. So, after po nun, syempre, ang pinaka-tips po dyan unang-una is dapat pabayarin nyo po muna yung clients po natin para wala pong sakit ng ulo. Alright? So, syempre, pinabayad ko muna yung client po natin. And then, after po nyan, ay finan-request ko po kanina po yung kanilang payment using video fund request. So, kung paano mag-fund request using video online, meron din po tayong tutorial po niyan. I-watch nyo lang po yung video po natin. Alright? And then, after po niyan is after ko po nag-fund request, syempre, kinuha ko po yung details po ng clients po, yung 2 packs po. Syempre, para hindi po tayo magkamali, para iwas po yung technical error po. So, dapat kunin po natin yung ID po nila. So, syempre, since international to, so, dapat yung passport po nila yung kukunin po natin. So, after that, ni-take note ko po yung kanilang details. So, para po mas maganda, para iwas mali na rin po, iti-take note nyo po kung meron po kayong mga notebook or any notes po. So, i-take note nyo po yun para maiwasan po yung pagkakamali po natin. At syempre, nangyari din po kanina mga partners na nagmahal yung ticket. So, nagpa-record po uli sila. So, hanggang sinenge ko ang date, hanggang nag-confirm na po sila. So, right now, pumasok na po yung e-cash po, yung fund po natin dito po sa ating mobile apps po, dito po sa ating e-cash account. Then, yun, ibubook na po natin ngayon. Alright? So, ito na po yung gagawin natin once na nakalagin na po natin, nakalagin na po tayo sa ating mobile apps. So, ito na, punta ka lang po sa ating international po, kasi international po yung ibubook natin. Click mo po yung international po na button dito under po sa travel and tours natin. I-click mo po yan. And then, book flight, kasi isa-search mo po uli. Alright? So, click mo po yung close. And then after that, dito po sa ating international, magkaiba po kasi doon po sa domestic po natin, diretso po, diba? So, dito naman sa ating international, kailangan mo ng country, kailangan mo ng city, at saka kailangan mo ng pangalan po ng airport po nila. So, halimbawa po, hindi mo alam ang city nila, yung country lang alam mo, ang pinaka-key points po dyan, magtanong po kayo sa clients po ninyo, anong city ba yun sila pupunta, and then anong pangalan po ng airport. So, ayan. So, yun, same lang ng scenario, pipiliin mo lang yung dito po sa country. So, siyempre, galing sila ng Pilipinas. So, pipiliin natin yung Philippines. Alright? So, Philippines. And then, dito sa city is from Metro Manila sila. Ayan. So, actually, binuko din yung domestic nila. So, ayan, Metro Manila. Then, Ninoy Aquino International Airport or NAIA yung airport natin. And then, select country. Ang London po is United Kingdom. So, yan. Magtatanong-tanong po kayo pag hindi nyo po alam yung, yung country and city po. So, United Kingdom yung London po natin. So, piliin mo dito yung letter U para po sa United Kingdom. Ayan. And then, dito po sa city, ito na po yung London. So, kung merong lalabas, example dito sa London dito, marami kasing lalabas na London. May 2 London dito. Tanungin mo ulit, saan doon specific na city? Alright? So, dito sa ibubook natin ngayon, England po siya. And then, airport po, meron ding lumabas na marami. Tinanong ko din yung client natin. So, dito daw po sa Heathrow Airport. Piliin mo yan. So, ang flight nila is October 30. Siyempre, tinanong natin yung client natin. And then,
one adult siya and then one children or one child. Okay? So, any airline yung i-click mo and then dito sa cabin class, click mo din yung any. Then, click mo na yung search para lalabas lahat yung flight na available dun sa i-book mo. So, ito na. So, lumabas na lahat yung mga options po na bubukan or magpabook si client. So, all you have to do is ibigay mo lang yan. Pwede mo screenshot, pwede mo ipakita sa kanya. May income ka na po dito. See to it na nakapag-markup ka na. Siyempre, 1,000 kapag international. Pag 2 packs, so 1,000 each, so 2,000 po yung income po natin. Okay? And then, yun na. Papakita mo lang to. Papapiliin mo lang si client. Actually, naka-order po to siya by airline. Saka yung makikita mo din yung pinakamura at saka pinakamahal. So, since pinakita ko na to sa client natin kanina or ngayon, so ang gusto niyang piliin yung Etihad Airways. So, ito na. Etihad Airways yung ibubuk natin para sa kanila. So, kung gusto mo naman makita kung saan dadaan yung clients, ay yung airline, I mean, saan siya naka-connecting flight, i-click mo lang yung stops. Kung ilan yung stops, example dito, 2 stops. Ayan, click mo yan. So, ibig sabihin, dadaan siya. Ito yung dadaanan niya. Nakikita mo din yung anong oras makarating, saan siya mag-stop over, na country, makikita mo din dyan. So, close mo na yan. So, ibubook na natin para dire-diretso po tayo. So, i-book mo na agad kung okay na kasi baka magtaas pa yung flight. Alright? So, yan. Click na. Ibubook na po natin. So, click. Then, i-view flight mo lang. And then, after nyan, is i-proceed mo lang siya. Okay? Proceed lang. Then, after the proceed, so mag-fill up na po tayo. Okay? So, kung ano po yung lalabas dito na total price, example, 51,823. So, wala pa po dito yung travel tax. So, ang travel tax sa international is 1,620. So, ma-add po dito sa 59,000 plus. Kung since dalawa yung pax, so, dalawang 1,620. So, yan. Proceed uli. Yan. So, Mr. ano na natin, mag-fill up na tayo ng details ni client. So, pwedeng wala na pong middle name ha. Pwede rin with middle name. So, para mas mabilis, wala na lang middle name. So, parehas lang po yan. So, birthday. Dito na tayo sa birthday. So, i-sure nyo lang yung mga spelling po, mga ka-unified, para po hindi maiwasan po natin yung pagkakamali kasi para dire-diretso na po tayo sa ating binubuk para wala po tayong pagkakamali. So, double check nyo lagi yung inyong ibubuk. So, dito sa international pala, no baggage po siya. So, kung gusto nyo alamin after booking, pwede nyo po i-CSR. Kung mag-add po tayo, after po na book, pwede po tayong mag-CCSR po. So, again, i-double check po natin yung mga spelling po ng ating mga ibubuk. Kasi para po, hindi po tayo magkakamali. Kasi, pag magkakamali tayo, consume time po yun. Minsan may mga bayad pa po sa ibang mga pagkakamali natin. Kaya, be sure po yung ating mga tinatay. So, example, ako sa akin, sinusulat ko talaga, dino-double check ko talaga yan kasi nga, para iwas mali po natin mga partners, mga ka-unified. So, yan. No baggage available na lagi piliin. So, kung gusto natin i-check after booking, pwede natin i-hotline o CSR. So, click mo lang yung next. Pag na-fill up na natin lahat, and then, i-double check mo lang lahat yung mga spelling again, bago mo siya ipo-proceed. Alright? So, proceed again. And then, yung details dito, is details mo na lang, sa'yo na lang na unified partners, or mga ka-unified kasi para any updates po is sa atin po mag-i-inform kasi sometimes baka minsan walang email, walang hindi active si binubuk mo. So para at least anytime na merong changes sa flight, ikaw yung ma-update, then babalitaan mo lang si client. So itong nakikita nyo is mga details ko po ito mga ka-unified, hindi po sa client. So save mo lang yan. Okay, proceed mo lang yan. After save, so proceed na tayo sa summary, payment. Ayan siya. So click mo lang yung balance dito na kung meron ka nakikita na balance na wallet mo, available wallet. So ayan, click mo lang yan. And then,
ito siya. Then, magpa-password ka na. Okay? So, dito, mga ka-Unified, actually, nakikita nyo is 59,823. Pero, actually, kung mag-book tayo sa website, actually, chinek ko siya kanina, kaya hindi ako makaproceed. Pag using apps tayo mga ka-Unified, meron pa po siyang ma-add na 1,629. Yun yung makikita dito. Pero once na ibigay nyo sa clients po natin, mag-a-add kayo ng 1,620. And then yung balance ninyo dapat with travel tax na rin para mag-proceed siya. So, i-proceed na natin. Okay? Ayan siya. Para while waiting tayo, hindi natin masayang yung oras. Kasi may ano po siya, may duration po yung pag-book natin. In just 4 minutes, so, maano po siya, matatapos po yung ano natin, yung session natin sa pag-book, then magsa-search na naman po tayo kasi ma-expire yung session po natin. So, as reminder po, pag nag-book po tayo ng international, meron po siyang travel tax na 1,620. So, dito sa case ko na to, di ba 59,000 plus, 59,800 plus yung 2 packs. Pero actually, ang makikita mo sa ticket mamaya is nasa 63,063 pesos. Kasi meron po siyang naidagdag na 1,620 each doon sa taon. Bawat isa doon sa taon natin na binook natin. So as you can see, na-book na siya. Pero magre-reflect mamaya sa ticket, hindi po 59,823. Kasi meron pa po siyang na-add na 1,620 na dalawa kasi dalawa yung binook ko. Pero once na po na nagbo-book po tayo sa doon po sa website po natin, sa version 1 website po natin, doon po natin makikita talaga na once na magbo-book ka, magsasabi talaga siya na travel tax is not yet included, which is 1,620 per pax. So, once na ipo-proceed mo na siya, ma-add yung 1,620 per pax. Ma-add dun sa total amount natin. So that's why kunwari kapag that time, itong binubuk natin kapag nag-book lang tayo sa ating website, makikita mo talaga na 63,000 yung total na amount na binook or yung total. Pero dito po sa ating website ngayon, makikita nyo na sa 59,000 plus, 59,823. Kasi nga po, dito pala sa mobile apps natin, hindi po na-add yung travel tax natin matic. So, kinakailangan magmamanual ka pa. Pero hihingi mo sa tao kapag magbabayad ka na sa kanila, kung ano yung lalabas dun sa sinearch natin, i-add mo, isisingilin yung 1,620. So, sabihin mo sa kanila, travel tax, para po hindi na sila, actually walang bayad din sa airport, actually minsan manual din, pero right now kasi is, kasali na siya sa ticket po natin. So, ano yung mga i-consider mo? So, while waiting tayo, actually, ayan, i-tap na natin para makabalik tayo. So, i-consider natin dito is dapat syempre may fund tayo, no? So, dapat on time din tayo. So, ayan. So, ibabalik natin sa apps. Makikita nyo, nabawas na dito yung fund ko. Ayan. So, nabawas na. Ayan, no? So, nabawas na. Di ba 61,000 plus kanina? Ngayon, 241 na lang. So, di ba 2 packs yung binook ko? So, supposedly, ang maiiwan dito is 1,000. Anong ginawa ko? So, actually, ginawa ko kanina, as ang nipondo ko lang talaga kanina is yung principal amount na ticket lang na kailangan ko para mabook ko. Kasi, mga ka-Unified, ang gagawin mo, pwede mo ipondo lahat. Magkano yung lumabas sa ticket? Di ba? Kung magkano yung lumabas sa ticket, di ba may income ka na doon. So, pwede mo ipondo lahat dito sa e-cash mo, or pwede din ang ipondo mo lang lahat is yung principal amount lang. Example sa akin ngayon, okay, makikita niyo, i-click natin sa report, ayan na siya, ticket, so 61,063. So pag i-click mo yan, ayan, di ba, i-click mo yan, amount 61,063, okay, ang total. So ang income natin, magkanong income natin is 2,000. Alright? So, magre-reflect mamaya, titingnan natin yung magre-reflect mamaya, kasali na yung travel tax. So, nasa 63,000 plus yung nabawas sa ating kuan. Yung magre-reflect sa ticket. So, antayin lang natin para at least makikita po ninyo mismo yung sinasabi ko. So, meron tayong income na 2,000.
However, hindi nyo makikita dito sa aking fund kasi kinuha ko na agad as cash. Kanina kasi sinend nila yung payment nila sa aking BDO. So, nung pinondo ko siya sa eCash ko, hindi ko na siya sinali dito sa eCash ko. Pwede rin kasi isalin mo dito sa fund, magiging fund. Or pwede rin na i-remaining mo doon sa, example, BDO, sa case ko. Pwede din na kunin mo as cash na agad para hindi mo na siya i-fund. Pwede din ganun. Basta ang kakaltasin lang sa ating fund or eCash is yung principal amount lang po yung ticket. So, ngayon, check natin kung pwede na siyang i-download. So, click mo lang uli yung international while waiting tayo. No? So, click mo yung issue ticket. Sa issue ticket, dito mo makikita kung downloadable na siya or hindi pa. So, makikita mo kapag downloadable na siya kasi meron na kalagay na to deliver. Pwede na siya ma-download. Pero right now sa atin, yung sa taas, yan yung pinaka-recently na binook natin kanina. Okay? So, click mo yan para i-check natin. Alright? Kita nyo kanina yung sinasabi ko nga pala. Di ba sabi ko, 63,063 pesos. Kita nyo, nag-reflect siya sa total fee na 63,063 pesos. Pero kanina, nakita lang natin ni 61,000 mahigit lang, di ba? Kasi hindi pa na total yung travel tax doon. Pero magre-reflect sa ticket natin is 63,000 mahigit kasi kasali yung 1,620 na dalawa. So, doon sa website, doon po talaga magre-reflect lahat, makita mo. Pero sa mobile apps, yun po yung different po siya. Yung pag tayo po ay nag-book ng between mobile apps at sa website. So, select mo lang yan para makita mo kung downloadable na siya. Then, confirm booking, click mo yung okay. So, kita nyo, wala pa nagbabago, hindi pa nagbabago. So, meanings to say, aantayin lang po natin mga ka-Unified hanggang merong siyang i-refresh mo lang hanggang makita mo yung to deliver na magre-reflect dito. Hanggang yun na, mada-download na siya. Alright? So, antayin natin in a few minutes. So, ito na. I-check na natin kung okay na ba, kung na ba siya, downloadable na siya. So, click natin. I-click muli yung issue ticket. Then, magro-loading siya. Ayan, to deliver na siya. Pag ganyan, meanings to say, downloadable na siya. Okay? So, click mo lang yan. Okay? Kasi may PNR na siya. Click mo select. Then, click OK. Ayan na siya. In minutes time lang, no? Ang bilis. So, na-download na siya. Pwede na siya. So, yan na siya. Dina-download na natin yung ticket. Click download. Ayan. So, click mo lang yung link para ma-download mo yung ticket. So, ayan. Loading pa. Ayan, lalabas na siya. Ito yung ticket natin. So, yun. Ito na siya, mga ka-Unified. O, yan na yung ticket natin. So, what you have to do, save mo lang yan sa gallery mo. Kasi yan yung isi-send mo sa client natin. Save mo yan sa gallery. So, ito na yung isi-send natin sa client natin. So, meron siyang connecting flight. So, yung last 4 digit dito, yan yung 1845, yan yung oras yung last 4 digit, yan yung oras ng pag-alis nila. Yun din yung arrival sa last 4 digit din. So, ito yung PNR, yan yung reference number nila. Alright? So, ganun siya kadali, ganun siya kabilis. So, yung sabi ko kanina, tingnan nyo mga ka-Unified, 63,063 pesos. Kanina, nag-reflect dun sa mobile apps natin is 61,000 mahigit. Pero dun sa 61,000 mahigit, wala pa dun yung travel tax. So, see to it na ang balance ninyo is with travel tax po na 1,620 each per pax po yung babayaran natin. Kasi kakatas po yan sa ating principal amount. Kasali po yun. Then yun din yung magre-reflect sa ticket. So again, may income ka na dito. So since 2 packs yung binook ko, syempre tumatagiting na 2,000. In just couple of minutes, maibubook mo na yung ticket internationally. Diba? International booking. Booking po yan through mobile apps, Unified version 2. Ganun lang po siya kadali. So, yung ticket nila, pwede nito ipaprint kasi since international, i-aware mo sila na ipaprint nila kasi dadaan yan sila sa immigration. Sa international, ay sa domestic, okay lang na hindi nila ipaprint kasi domestic lang naman yan. Pero pag international, advice is
mas maganda ipaprint kasi chine-check yan ng immigration. Kasama yung kanilang passport. Okay? So much for that mga ka-Unified. Sana natuto ka. Sana ikaw na hindi ka pa nakapag-try, at least ma-enlighten ka paano magbabook ng international using mobile apps Unified version 2. So with that, Ramil Pendulat po of Unified Products and Services.